Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan bang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayaran po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Biyaheng Cambodia, sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para sa isang state visit. Tugon ang pagbisita ng Pangulo sa Cambodia sa imbitasyon ni His Majesty Norodom Sihamoni, King of Cambodia. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Cambodia, Flery Daan Camille Mayo na pinaghahandaan nila ang mga programa maging ang mga kasunduan na posibleng malagdaan sa pagbisita ng Pangulo. Maliban sa ekonomiya, sinabi ni Mayo na target din sa pagbisita ng Pangulo na mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa agrikultura at people-to-people exchange. Isa sa mga kasama po sa delegasyon ng Pangulo ay ang ating Secretary of Agriculture at siya ay magkakaroon po ng mga meetings po dito na nauugnay sa pagpapaiting ng ating pakikipagtulungan sa larangan ng agrikultura. Titignan po natin with food security in mind kung ano po yung mga bagay-bagay na pwede nating ma-trade po. Isa rin yan po sa layunin na ang ating people-to-people exchanges ay lumawak pa. Hindi lamang po turista, pati ang estudyante, sana po yung mga business community ay magkaroon pa ng mas malalim na exchanges po. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. upang tiyakin ang mababang presyo ng Si Philippine Ambassador to Cambodia, Flery Daan Camille Mayo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Winakasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang krisis sa kuryente ng lalawigan ng Siquijor. Ito ay matapos niyang pangunahan ang pagbubukas ng bagong Siquijor Power Plant ng Siquijor Electric Cooperatives o Procelco Power Plant sa Larena, Siquijor. Malugod na ibinahagi ng Pangulo na sa pamamagitan ng mga ito ay magagarantiya na ang sobra-sobra pang supply ng kuryente sa Siquijor. Pinabilis ng punong ehekutibo ang pagde-develop sa New Siquijor Diesel Power Plants Project. Ito ay bilang tugon sa suliranin sa kuryente na kaniyang natukoy ng mag-inspeksyon noong Hunyo sa pasilidad ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. 17 na ang supply natin kaya hindi na talaga magkukulang. At nakita na natin yung brownout malaki nang binawas, kaunti na lang talaga. Siguro sa mga system na problema. Pero sa supply ay maayos na. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, pinasalamatan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga voluntaryong linemen, mga kawani ng Department of Energy o DOE na tumulong mapabilis ang pagdevelop sa new Siquijor Diesel Power Plants Project. Ayon sa Pangulo, pinagtulungan ng National Electrification Administration o NEA at Energy Regulatory Commission o ERC na makumpleto ang supply ng kuryente sa Siquijor. Matatandaan niya na kinailangan pa gumamit ng mga power generator para buuin ang supply ng kuryente sa lalawigan. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. So the NEA and the ERC get together, pinagtrabaho together, of course, under the Department of Energy, ay trinabaho nila para sila na, ang Proselco na magpatakbo. At after that, tutuloy-tuloy na natin and we'll see that magiging mas maganda na ang serbisyo ng pag-provide ng kuryente. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang personal na pagbisita niya sa mga natapos ng proyekto pang irigasyon sa Barangay Kalulasan, Calape, Bohol. Pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Kalulasan Small Reservoir Irrigation Project o SRIP at sa kanyang talumpati binigyan diin ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng patubig sa agrikultura, lalo na sa produksyon ng palay at bigas sa bansa. Anya layo ng Administrasyon Marcos Jr. na maparami pa ang mga lupang may irigasyon sa bansa. Paliwanag ni Pangulong Marcos Jr., tugon nila ito sa naging suliranin sa presyo at supply ng bigas noong nakaraang taon. Nagdulot ito ng iba't ibang problema gaya ng climate change at smuggling. Ito po ang aming binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil kung maalala ninyo, last year, nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas at dahil sa maraming nang pangyayari dahil sa climate change, dahil sa international market, lahat, maraming dahilan. Kaya yun ang inuna namin. Tiniyak namin na wala na binawasan na namin, halos wala na yung mga smuggler, nahuhuli na lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinututukan na ng pamahalaan ang pagpapataas sa produksyon ng bigas sa bansa. Ipinunto ng punong ehekutibo na ito ang paraan para mabawasan na at pagdating ng panahon, hindi na kailangan pa ng ating bansa na mag-import ng bigas mula sa ibang mga bansa. Ani Pangulong Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng pamahalaang pambansa sa mga inisyatiba para kayanin na ng Pilipinas na mag-produce ng sarili nating bigas. Anya sa pamamagitan nito ng pagpaparami ng irigasyon at pagkakaloob ng mga gamit pang agrikultura sa ating magsasaka para sa mekanisasyon. Kailangan ang gawin natin ay makapag-produce tayo ng bigas na sapat para hindi na tayo umaasa sa ibang lugar. At ito ay naging maliwanag noong pagdaan ng pandemya na hindi tayo, walang barkong dumadaan, walang barkong nagde-deliver ng bigas, ay doon nataranta lahat, hindi lang naman ng Pilipinas, kundi lahat ng buong mundo dahil nga nagbago lahat. Kaya natutunan na natin na dapat meron tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad sa Benteng Bigas Meron na program sa Bien Unido, Bohol.
Personal na tinunghayan ng puro ehekutibo ang distribusyon ng 20 pesos na bigas para sa mga benepisyaryo sa Bohol. Ayon sa Pangulo, nais nilang tiyakin na lahat ng kwalipikadong makabili ng 20 pesos na bigas mula sa iba't ibang vulnerable sector makabili ng murang bigas. Tinitignan natin na lahat ng mga qualified na dapat makatanggap ng 20 pesos per kilo ay nabibigyan ng kaunting tulong para naman makamura ng konti sa 20 pesos. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang supply ng bigas na ipinamahagi sa Bohol ay binili sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan. Kinilala ng Pangulo ang inisyatiba ni Bohol Governor Enrico Aristotel Aumentado na magpatupad ng sarili niyang mga programa na nakatulong rin para pagandahin ang presyo ng bigas. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang pagkilos ng gobernador para ma-avail o makuha ang subsidiya ng gobyerno para sa murang bigas. Dito yung inyong gobernador na marami rin programa para pagandahin ang presyo ng palay, para makapag-avail doon sa subsidy ng national government para maipagbili nga ang bigas. At lahat po ng nakikita ninyo, ito po ay hindi na galing labas ito. Galing dito sa Bohol. Ito, binili sa inyo sa mga magsasaka dito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mababang presyo ng pagkain at katatagan ng food supply, tinututukan ng Administrasyong Marcos Jr. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. upang tiyakin ang mababang presyo ng pagkain at katatagan ng food supplies. Ito ang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto kasunod ng naitalang 1.7% August inflation, bahagyang mas mataas kumpara sa 0.9% July inflation. Sinabi ni Recto na walang dapat ipag-aalala ang publiko dahil mananatiling stable ang presyo ng pagkain habang isinusulong ng gobyerno ang mga production support measures. Anyam nananatiling prioridad na maprotektahan ang halaga ng bawat pisong kinikita ng bawat pamilyang Pilipino laban sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kabilang sa mga government interventions ang suporta ng Department of Agriculture gaya ng libreng binhi, rice seedlings at rice distribution. Ang Quick Response Fund para pabilisin ang rehabilitasyon at recovery sa mga apektadong magsasaka. Kasama rin ang maayos na pangangasiwa sa non-food inflation at energy reforms upang mapanatili ang presyo ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muli na namang nakitaan ang pagtaas ng seismic activity ang Bulkang Mayon sa Legazpi, Albay. Sa abiso ng FIVOX mula kanina madaling araw, kabuang 26 na volcanic earthquakes ang naitala ng Mayon Volcano Network. Naitala ang kaganapang ito na may lakas sa pagitan ng magnitude 0.4 hanggang 2.7. Karamihan mula sa 5 hanggang 10 kilometro ang lalim sa bahagi ng hilagang silangan ng Mayon Edifice. Nakitaan din ang hindi pare-parehong pamamaga sa bulkan sa bahagi ng Hilagang Kanluran mula Oktubre 2024 at sa Timog Kanluran simula Marso 2025. Noong Setyembre 3, 2025, naglabas ng sulfur dioxide ang bulkan ng 609 tons kada araw, mas mataas sa average na 430 tons kada araw na ibinubuga nito ngayong taon. Paalala ng FIVOX na nanatiling nakataas sa Alert Level 1 ang bulkang Mayon na ang ibig sabihin nasa abnormal pa rin ang kondisyon nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Taguig City Regional Trial Court kinilala ang pagiging Pilipino ni Joseph C.
Pagkulong dito ng Bureau of Immigration idineklarang iligal. Mag-uulat si Lawrence Tanhoco. Kinilala ng Taguig City Regional Trial Court ang pagiging Pilipino ni Joseph C., isang negosyante, at idineklara na iligal ang pagkakakulong sa kanya ng Bureau of Immigration o BI. Sa inilabas na desisyon ng RTC Branch 271, iginit ng korte na wala sa jurisdiksyon ng BI ang magdetine o magpa-deport ng isang Pilipino, kaya't ipinag-utos nito ang agarang pagpapalaya kay C. Batay sa mga ebidensya, mas pinagtibay ng korte ang kanyang birth certificate at mga pasaporte kumpara sa Alien Certificate of Registration ng BI na anilay hindi sapat na batayan para ipawalang bisa ang pagiging Pilipino ng isang tao. Dagdag pa ng korte, ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang DOJ o Department of Justice, Office of the President at maging ang Korte Suprema ay kinilala na rin noon ang pagiging Pilipino ni C. Sa huli, binigyan din ng hukuman na ang pagiging mamamayang Pilipino ay hindi maaaring bawin sa pamamagitan ng haka-haka o mga kasong matagal nang matagal nang naresolba. Matatandang inaresto si C na dating Pangulo ng Philippine Chinese Chambers of Commerce at nagmamay-ari din ng Ferro Nickel Incorporated sa mining industry ng Intel Unit ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging peking Pilipino umano nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of the Interior and Local Government o DILG magsasagawa ng annual audit sa mga lokal o Local Anti-Drug Abuse Council. May report si Ray Ferrer. Isasagawa na ngayong taon ng Department of the Interior and Local Government ang annual audit ito sa 1,716 na Local Anti-Drug Abuse Councils. Layo nito para suriin ang kanilang pagtugon sa problema sa illegal na droga sa kanilang mga komunidad. Sakop ng audit ang mga adak mula sa 82 probinsya, 149 na lungsod at 1,485 mga munisipalidad. Kasama ng bawat audit team ang mga miyembro ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Dangerous Drugs Board at civil society organizations. Ang pag-audit ay gagawin sa pamamagitan ng ADAC Functionality Monitoring System, isang digital platform para sa pagsusumiti at pagsusuri ng mga ulat. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umapila ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng sektor na palakasin ang sama-samang pagsisikap para sa kapayapaan at kaayusan sa gitna ng bumababang crime rate sa Pilipinas. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, kailangan umano ang ganap na pagkakaisa mula sa local government units, barangay at mamamayan para ganap pang mapababa ang bilang ng krimen. Ang pagtutulungan aniya ng mga LGU, enforcer at mga mamamayan ang pinakamatibay na kalasag laban sa krimen. Binigyan diin ni Puno ang pagbaba ng bilang ng krimen sa 15.77% mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025 kumpara sa parehong panahon sa huling 3 taon ng nagdaang administrasyon. Gayon din ang pagbaba ng 8.38% mula Enero hanggang Agosto ng taong ito kumpara sa parehong panahon noong 2024. Hinimok ng DILG official ang mga lokal na pinuno na panatilihin ang pakikipagtulungan sa pulisya at komunidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Social pension para sa mga katutubong senior citizens pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ayon sa National Commission of Senior Citizens. Si Charmaine Cristobal sa report. Nilinaw ng National Commission of Senior Citizens ng social pension para sa mga katutubong senior citizen ay nasa pangasiwa pa rin ng Department of Social Welfare and Development. Dagdag ng NCSC,
Tanging rekomendasyon lamang ng mga aplikante ang kanilang sinusumite, ngunit ang proseso at ang pagbibigay ng kaukulang pensyon ay nasa paumuno ng DSWD. Payo ng NCSC, makipag-ugnayan sa DSWD Field Office o sa Office of the Senior Citizen Affairs para sa anumang tulong kaugnay dito. Inikayat din ng NCSC ang publiko na magtungo lamang sa lehitimong social media page at website para sa mga programa na may kinalaman sa senior citizen. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpaparehistro ng mga botanteng Pinoy sa bansa muling bubuksan. Magbabalita si EJ Lazaro. Muling bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpaparehistro ng mga botanteng Pilipino sa ibang bansa para sa darating na 2028 national at local elections. Batay sa COMELEC Resolution number 11171, magsisimula ang registration period sa unang araw ng Disyembre 2025 hanggang Setyembre 30, 2027. Lahat ng Pilipinong nasa abroad na edad 18 pataas sa araw ng halalan at hindi diskwalipikado ayon sa batas ay maaaring magparehistro bilang overseas voter. Kabilang sa mga maaaring ihain ang aplikasyon para sa registration, transfer ng records, reactivation, correction of entries, change of address, inclusion, reinstatement at certification. Maaaring magsubite ng aplikasyon sa mga Philippine Post abroad tulad ng embahada o konsulado, designated registration centers, COMELEC Office for Overseas Voting at sa mga local field registration centers sa Pilipinas. Kinakailangan mag-fill up ng mga Filipino abroad ng OVF1 application form at mayroong valid Philippine passport o kapalit ito ay mga kaukulang dokumento para sa dual citizens at seafarers. Para sa iba pang impormasyon at anunsyo, maaring bisitahin ang Office for Overseas Voting PH sa Facebook. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan na ating nakalap ng mga national news ang tabayanan, ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Mahigit 1,000 pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong sa lalawigan ng Cagayan. Pinakahuling natulungan ng tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Si Dina Villacampa ng RP2 Gigaraw sa report. Tapena mafunan na makabawi ta epekto na turunong irang nga badyo nga Krising, Dante, Andre Emong, maturo mil nga pamilya ta probinsya na Cagayan, ina empleyo na DOLE, tatulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad program. Irayaw ay naggarafu ta ili nagataran, Baggaw, Peña Blanca, Alcala, Andre Gonzaga. Iray matrabaho ta magfulo nga gano sita, mapakareno, mga lafu Andre mapakapya, tanadaral ira nga badyo. Mapasahuran ira at taani iagagangay nga sahod kadaggaw tariyon, ikakurugan na, igay maturo 5.8 million pesos iponto para taw na DOLE. I-LGU ikafu na DOLE tapang i-implementa taw nga programa, miski orientasyon na benepisyaryo ira to occupational safety and health, niga ira matrabaho. Yato ni balita nagafuta syudad na tugigaraw, yaw si Dina Tuddaw, Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina Villacampa. Baguio City Congressman Mauricio Dumogan hiniling sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA na ibalik sa syudad ang 247 ektaryang lupa sa loob ng Camp John Hay sa pangangasiwa ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Kinid daw ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan iti Bases Conversion Development Authority ti pan nakaisubli ti 247 nga ektarya iti uneg ti Camp John Hay kalpasan na naglipas ti 25 atawan a lease contract iti sigod a base militar ti Amerika. Sigon kini Dumogan, daytoy ket pinasingkedan ti Korte Suprema ken inusar ti BCDA iti panang takeover kadagiti development ti Penta Capital. Kini daw pa ti Mamanday Lintag ti panang bigbig iti BCDA iti 19-point conditionalities ng runa ti pan naka-segregate ti 13 a barangay iti aglawlaw ti Camp John Hay ken mai-award daytoy kadagiti umili a nabayagan nga agnanaed kadagiti nasao a barangay. Malaksi diti daytoy at dapat ti agarup 4 milyon a pisos nga obligasyon ti BCDA iti syudad manipod iti lease contract kadagiti locators. Ni Congressman Dumogan ket Vice Chair ti Special Committee on Bases Conversion. Manipod ito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 5-day Wazar training ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol at iba pang ahensya ng gobyerno sa Catanduanes naging matagumpay. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Matrayumpong kinundusi kan Coast Guard District Bicol sa paagi kan Special Operations Group Bicol ang 5-day water search and rescue o WASAR training para sa mga kalahok gikan sa manlain-lain na uniform services asin lokal na ahensya sa Catanduanes. Ginibo ang aktibidad sa Amenya Beach Resort, Barangay Palawig, San Andres, Catanduanes. Kabilog ang 26 na kalahok gikan sa manlain-lain na ahensya ang nagbali sa training, kabali na ang PNP, BFP, Army Reserve Command, MDRRMO asin PDRRMO Catanduanes. Nakatuon ang aktibidad sa mga life-saving techniques, water survival, boat handling, asin rescue operations na nagtaon in importanteng kaaraman asin praktikal na kasanayan sa mga responders nganing mas mapakusog ang koordinasyon kan mga ahensya asin mapakarahay ang preparasyon sa pagtugon sa mga sakuna asin emerhensya sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang araw ng bar exam sa Cebu naging maayos ayon sa kapulisan. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilana ng RP Cebu.
Hapsay og malinawan ang pagsugod sa bar examination sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw nga Domingo, Setyembre 7 tuig 2025. Matod ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, walay natala nga insidente nga makabalda sa unang adlaw sa bar examination sa nag-inusarang testing site nga mao ang University of San Jose Recoletos Pasak Campus. Mukabat sa 102 ka mga PNP personnel ang nakadeploy aron sa pag-secure sa bar exam sa Sugbo, kinsa mo'y musiguro nga way mulapas sa lagda lakip na ang liquor ban sa vicinity sa USJR Pasak. Base sa datos sa Supreme Court, ang naa sa 1,300 ka mga examinees ang gitakda nga mukuha sa pasulit sa abogasiya dinhi sa Sugbo alang sa 2025 bar examinations. Bisan sa nasinati nga pag-ulan sa may alas 2 sa kaadlawon, wala ra kini musangpot sa baha, ingon man kahuot sa dagan sa trapiko, sa dihang nangaabot na ang mga mukuha sa pasulit. Matod sa kapulisan, mas focused ang ilang operasyon karong tuiga tungod usa lamang ka venue ang bar exams dinhi sa Sugbo kung itandi sa nilabay nga mikabat sa tulo ka testing centers. Magpadayon ang bar exams karong umaabot nga Miyerkules sunod Domingo sa susamang testing venue. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Department of Environment and Natural Resources Office o Pendro Negros Occidental may bagong pinuno. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Naghiwat sang turnover ceremony sang liderato ang DENR Provincial Environment and Natural Resources Office Negros Occidental. Halin kay Engineer Joan Nathaniel Herangaya, outgoing OIC Penro Officer, kay Catherine C. Balasa, incoming OIC Penro Officer. Inisa tapos nga ma-appoint bilang OIC Assistant Regional Director for Technical Services sang DENR Negros Island Region si Engineer Herangaya. Sa iya mensahe, nagpasalamat si Herangaya sa DENR officials, mga kaupod sa trabaho, kag mga partners nga nagasuporta sang iya lideratura. Ginhatagan man niya emphasis ang importansya sang teamwork kag collective effort sa paglabot sa mga mandato sang departamento. Ang turnover ginsundan naman sang acceptance of responsibility ni Forester Balasa. Nagpasalig siya nga ipadayon ang mga programa kag inisyatibo sang Penro Negros Occidental. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga content creators sa Davao City pinapaalalahanan na maging responsable sa pinupost sa social media. Narito ang report ni Sheila Lisondra ng RP Davao. Gipainomduman ni Davao City 1st District Councilor Bons Andre Militar ang mga content creators sa syudad nga mahimong responsable sa mga gipang post sa social media. Matud pa sa konsehal, adunay mga ordinansa sa syudad nga mopahamtang og silot alang sa mga makalapas, ilabi na kung kini makadaot sa katawhan bisan pa man sa ilang kahimtang o sa ilahang gender. Subay niini, giduso ni Councilor Militar ang usa ka resolusyon nga nanawagan sa tanang social media creators sa Davao City nga gamiton ang digital platform sa hustong paagi aron mapanalipdan ang kaayuhan, kaluwasan ug dignidad sa mga Davaoenyo. Gipasabot usab ni Militar nga ang freedom of speech usa ka katungod apan aduna kini kalakip nga responsibilidad busa angay nga gamiton ang maong digital platform ngadto lamang sa matarong. Gikan sa Davao City, Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lake Lanao Management Act isinusulong ng Bangsamoro Transition Authority sa probinsya ng Lanao del Sur. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Miada nagyang ko to round table discussion mi pantag si sagyang kaiya creation o di na proposal for Lake Lanao Management Act anta ka Parliament Bill number 352. Ay din na malam ya guluan nagyang kaiya Bangsamoro Transition Authority anta ka BTA makapupon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Miaboloy a presiding officer agyang kotobang sa tano a member of the parliament Attorney Ali Rakim Timandir
agupid po na mga members of the parliament, government agencies, ago academic experts. Misang-bisa-bisiran sa pitibarangan ng mga PIPIA ang mga insights sa mga mga ideas, si Mambuko may pantag ko proposal sa creation na Lake Lanao Management Authority. Madakal kumabang sa tano agumang uluan tano si sa BARM, agupad na mga opisina agyang kaiya Lanao del Sur amya makaderpa sa agyang kotoina din na round table discussion. Numanayo tanwini sa pwede na mga updates, agu progress agyang kaiya proposal Parliament Bill number 352 agu Lake Lanao Management Act sa agyang kaiya piti pumakatalinguma ang mga gawi agu mga ulan-ulan si sagyang kaiya Ragun na 2025. Makapupon si sagyang kaiya Ingad Iligan City sakan si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan hatid sa atin ni Leo Magbayo. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Binigyan din ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na bantayan ng husto ang pabago-bago ng panahon kung saan nagbabala ito na potensyal na impluwensya nito sa supply ng pagkain at presyo. Sa isang pahayag, sinabi ng DepDev na pinagsisikapan nila ng husto para siguruhin na may sapat na supply at mapanatiling abot kaya ang essential commodities sa kabila ng nagdaang mga sama ng panahon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis ang inflation rate ng bansa sa 5 buwan na pagtaas na 1.5% nitong nakalipas na buwan. Mas mataas mula sa halos 6 na taong pagbaba na porsyento nitong Agosto 2025, subalit mas mababa pa rin ito sa 3.3% naitala noong kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na ang mga nagdaang bagyo ay nagdulot ng pagtaas sa inflation nitong nakaraang buwan, partikular na sa gulay. Binigyan din ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA na 7 hanggang 15 tropical cyclones ang dadaan sa bansa mula ngayong Setyembre hanggang Pebrero taong 2026. Nabanggit din ni Balisacan ang posibleng onset ng La Nina sa pagitan ng Setyembre at Disyembre na posibleng magdala ng pagbabaha at pinsala sa mga ani sa mga mapanganib na lugar. Nag-abot na ang Disaster Risk Reduction and Management or DRRM Operation Center ng Department of Agriculture o DA ng mga agricultural inputs sa kanilang regional field offices bilang suporta sa mga magsasaka. Kabilang dito ang bigas, mais, high-value crop seeds, veterinary medicines at biologics
para sa livestock at poultry, pati na rin ang fish stocks at essential aquaculture equipment. Sinabi din ng DepDev na ang mga magsasaka na naapektuhan ng sama ng panahon ay pwedeng kumuha ng tulong pinansyal at insurance support sa pamamagitan ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC, indemnification mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC at rehabilitation funding sa pamamagitan ng Quick Response Fund o QRF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan na sa Setyembre 9 ang pagpapatupad ng ikatlo at huling tranche ng toll rate adjustment para sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Pinahintulutan na ng Toll Regulatory Board ang implementasyon nito na dapat ay noon pang 2021 at 2023. Lahat ng motorista ay magbabayad ng karagdagang 64 na sentimo kada kilometro para sa Class 1 vehicle, piso at 29 na sentimo kada kilometro para sa Class 2 at piso at 72 sentimo kada kilometro para sa Class 3. Mula Mabalacat City patungong Tarlac, karagdagang 25 piso na ang ibabayad ng mga motoristang may Class 1 vehicle. Karagdagang 51 piso naman sa Class 2 vehicle at 75 piso sa Class 3 vehicle. Samantala, ang mga motoristang bumabiyahe sa pagitan ng Mabalacat City at Tipo Hermosa, Bataan ay sisingilin ng karagdagang 40 piso, 80 piso at 121 piso para sa Class 1, Class 2 at Class 3 vehicles ayon sa pagkakasunod. Ang mga babiyahe sa buong kahabaan ng SCTEX mula Tipo hanggang Tarlac ay magbabayad ng karagdagang 66 na piso para sa Class 1, 131 piso para sa Class 2 at 177 piso para sa Class 3 vehicle. Ang mga karagdagang rate ay bahagi ng inaprobahang 2020 to 2022 petition para sa periodic adjustments para sa SCTEX. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na tataas muli ang presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo sa bansa itong darating na linggo, kung saan posibleng umakyat ng piso hanggang piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng mga langis dahil na rin sa problema sa supply. Sa isang pahayag, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na base sa benchmark Mean of Platts Singapore o MOPS, at mga nangyayari sa halaga ng palitan, ang presyo ng diesel ay inaasahang tataas ng piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo kada litro at ang presyo ng gasolina naman ay madaragdagan ng piso hanggang piso at 20 sentimo kada litro. Sinabi ni Bellas na nagkaroon ng karagdagang pag-alala sa paghinto ng supply pagkaraang bumagsak ang supply ng krudo mula Russia dahil nagtamo ng matinding pagkasira ang oil processing facilities ng bansa mula sa pag-atake ng Ukraine. Dagdag ni Bellas na ang pag-alala din sa posibleng mas mahigpit na supply ay dahil sa mga sanction ng Estados Unidos na tinatarget ang langis ng Iran at wala pa ding pagbabago sa produksyon mula sa OPEC Plus ay sinuportahan ang pagtaas ng presyo. Tumataas ang presyo ng krudo ilang linggo na dahil sa issue sa supply, dahil na rin sa geopolitical concerns sa ibang bansa katulad ng gera sa pagitan ng Russia-Ukraine at adjustments sa produksyon mula sa mga bansang nagmimina ng langis. Inaasahan na sa Lunes ay maglalabas na ng pinal na presyo ang mga kumpanya ng langis at sa Martes ay ipatutupad na ang taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakamit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang kauna-unahang profesional na titulo pagkaraang talunin si Pana Udvardi ng Hungary at naging kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng korona sa Women's Tennis Association o WTA tournament. Kinuha ng 20 anyos na si Ayala ang panalo laban kay Udvardi 1-6, 7-5 at 6-3 sa 2025 Guadalajara WTA 125 Open event na ginanap sa Centro Pan-Americano de Tennis sa Mexico, Linggo na madaling araw. Naging malamig ang world number 75 na si Ayala sa unang set at naungusan ang world number 134 na si Udvardi sa second set, kung saan ibinigay ng Filipina ang kanyang puso para makabangon mula sa pagkadihado 1-4 at natabla sa 5-all ang set. Nag-init na ng husto si Ayala pagdating ng huling set at naging consistent ang kanyang laro para pabagsakin si Udvardi na tinalo siya sa Oeiras Open Round of 16 sa Portugal noong Abril 7-6 at 6-4. Naging makasaysayan ang taon na ito para sa Asian Games double bronze medalist. Nitong Marso, naging kauna-unahang player mula sa Pilipinas si Ayala na tinalo ang ilang players na nasa top 20 sa buong mundo sa Miami Open, kabilang na si world number 2 Iga Swiatek na naging dahilan kung bakit siya nakapasok sa top 100. Siya rin ang kauna-unahang Filipina na nanalo ng isang laban sa main draw ng Grand Slam tournament na US Open sa Open era. Inaasahan na maglalaro si Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil na nakatakdang ganapin mula Setyembre 8 hanggang 14. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, nakahanda ng tanggapin ng PBA ang mga panibagong players ngayong linggo sa pamamagitan ng taunang rookie draft. Bago ang ika-50 season ng liga, may pagkakataon ang 122 kandidato na mapili ng mga koponan sa PBA kung saan ang taunang event ay matutunghayan sa Mall of Asia Music Hall sa Pasay City. Ilan sa mga posibleng draftees na nasa listahan ay ang mga ipinagmamalaking guards na sina Juan Gomez de Leaño at Dalf Panopio. 2 players na nagpakitang gilas sa draft combine, pati na rin si Jason Brickman.
Bukod sa tatlo, ang mga produkto ng Ateneo de Manila University na sina Jeyo Chu at Chris Kuhn, dating College of St. Benilde star at one-time NCAA Most Valuable Player Will Gosum, ang kanyang Blazers teammate na si Tony Inot at Far Eastern University star LJ Gonzalez ay nasa listahan din. Bilang karagdagan, nagpakita din ng gilas sa pre-draft festivities sina draft combined Most Valuable Player Sonny Estil, Colegio de San Juan de Letran players Mark Denver Omega, Deo Quajao at June Roque, players ng San Beda University na sina Yuki Andrada at Joe Celso at Qatar-based na si JC Cruz ay nakapasok din sa final cut. Habang ang mga kilalang pangalan na sina Kobe Paras, Quentin Miliora Brown at Renz Abando ay piniling wag sumali sa draft para sa iba pang oportunidad, punong-puno pa din ang Season 50 draft ng mga talento at potensyal sa mga pangalan ni Gomez de Leaño, Panopio, Brickman at Chu na may malakas na pagkakataon na mapili kaagad. Kaya't sinabi ni bagong Terra Firma Jeep head coach Ronald Tubid ang kanilang number 1 pick sa draft ay hindi pa rin determina. Samantala, ang Converge Fiber Xers ang may hawak na ngayon ng second overall pick pagkaraan ng multi-team trade sa pagitan ng Phoenix Fuel Masters at ng Northport Batang Pier. Blackwater Bossing ay ang pangatlong mamimili, Northport pang-apat, ang NLEX Road Warriors sa ika-5, ang Magnolia Hotshots ay pipili bilang pang-6, Meralco Bolts at Phoenix ay pang-7 at 8 ayon sa pagkakasunod, San Miguel Beermen ay pang-9, Barangay Ginebra ay pang-11, habang ang Rain or Shine Elasto Painters ay pang-10 at 12 sa unang round. Sa kabilang banda, ang 6'2" Filipino-Canadian na si Cassius Small Martin na nagpahanga sa draft combine ay hindi nakapasok sa final cut dahil sa kakulangan sa mga requirement. Isa siya sa 6 na players na orihinal na kasama ng 128 players na nagsubmit ng kanilang pangalan para sa draft, subalit natanggal dahil sa kung ano-anong rason. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmento para sa ating mga kachismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasabog ang Pagbabalik Kapamilya teleserye ni Maha Salvador kung saan pagbibidahan din niya ang inaabangang primetime serye ng ABS-CBN. Makakasama ni Maha sa naturang proyekto ang 2 pang bigating artista na sina Catherine Bernardo at James Reid.
Kinumpirma ito ng Dreamscape Entertainment sa isang video na ipinost sa social media kung saan nasa isang photoshoot sina Maha, Catherine at James na may caption na "Someone is going to mess with them." Natuwa naman ang fans sa balita dahil matagal na nilang inaabangan ang pagsasama-sama ng tatlong bigating stars sa iisang primetime teleserye. Katulad ni Catherine at James, magsisilbi rin itong kapamilya teleserye comeback ni Maha pagkatapos ng The Killer Bride noong 2019 at nagkaroon din siya ng special guest appearance sa The Iron Heart noong 2022. Una nang inanunsyo ng serye ang pagtatambal ni Catherine at James kung saan nakapagtala ang video teaser ng mahigit 3.5 million views sa loob ng isang araw. Sa pagbabalik ni Maha sa ABS-CBN, ibang-iba na ang buhay niya. May anak na sila ni Rambo Nunez, si Maria, na 1-year-old na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, matapos pakiligin ang mga manonood sa digital series na Safe Skies Archer, ang Krish Rome love team ni Krisha Viaje at Jerome Ponce ay mapapanood na sa inaabang weekly series sa TV5 na Para sa Isa't Isa. Produced ng Maven Pro at Sari Sari Network Incorporated, ang light fantasy drama ay mag-uumpisang ipalabas sa September 13 tuwing Sabado ng 5:30 p.m. bago ang Vibe TV sa weekend trip ng TV5. Kwento ng rediscovery and second chances, ang Para sa Isa't Isa ay kwento ng pagmamahalan at pantasya na siguradong aabangan ng mga manonood. At anong naramdaman ni Jerome ngayong nagtuloy ang tambalan nila ni Krisha? Quote and unquote, "Syempre wala nang masasarap pa sa pakiramdam na comfortable agad kami ni Krisha. From Safe Skies ito kami ulit magkakatrabaho at mas kumbaga may naging 2.0 kami dito kasi kahit ako nagulat ako na parang saglit lang, lumabas lang tayo saglit ni Direk Easy Ferrer, parang iba na yung vibe pagdating sa eksena." Yan ang sabi ni Jerome na gaganap bilang Zion Magtibay. Quote and unquote, nandun din yung stress, pero mararamdaman kasi nyo na ang kulit lang namin tapos anong saya-saya. Nagagawa namin yung trabaho ng maayos, kaya nga siguro yung ang ganda lang din ng title na Para sa Isa't Isa, dito parang halos everyday pwede kaming mag-wish, kaya ako nga ang wish ko there will be more blessings para sa akin. Krish Rome, diba? Hindi lang as Krish Rome, kundi kay Krisha at sa akin din. Yan ang sabi pa ng aktor. Aminado rin siya na ibang klase ang naging chemistry nila ni Krisha sa Safe Skies. Quote and unquote, "Honestly, ibang klaseng discovery kasi yon. Kung napanood nyo yung Safe Skies Archer, ibang gulat yung discovery ng chemistry namin doon Kasi kahit ako, nagulat ako sa script saka sa book na yun Pero dito, ang na-discover naman po kasi namin is more on doon naka-center sa drama. I mean, pareho namang drama, pero kasi mas nailabas ni Direk Easy Ferrer yung pagka-heavy ng mga eksena, more on mas hindi out of the book, talagang out of experience na siya So yun ako, parang at some point, kahit hindi nyo na i-point ito sa akin, may mga na-feel ako na mga bubog, masakit sa buhay, na alam mo yon, nakikita lang siya habang pinapanood sa eksena. Yan ang dagdag pa niya sa kanilang ginawa ni Krisha. Sabi naman ng young actress, quote and unquote, in terms of chemistry, kasi parang magandang starter na talaga yung Safe Skies, kasi lahat ginawa na namin doon, so parang mas madali na lang din. Hindi alam nila yon. Dito, kumbaga, mas nag-mature na siya in a sense na kailangan makita nila na mag-asawa na kami dito. Mas madali actually yung chemistry namin now, kasi yun nga, since bugbog na talaga kami doon sa first na ginawa naming project together, and then yung discovery so far, wala pa akong bago na na-discover sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aizon at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports, sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin naghatid sa atin ng ating showbiz balita, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.